Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao." Nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili pa kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli 50. Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang maipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalan na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus, o tinatawag nating Corpus Christi, inaanyayahan tayo ng ating simbahan na tandaan natin ang kapistahang ito, pinararangalan natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung katawan natin is holy, banal, kasi nasa laman natin ang ating Panginoong Jesus. Diba? May kasabihan, "You are what you eat." Tinatanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga nagiging kawangis, kagaya tayo, kaparehas ng ating Panginoong Jesus. And the more na tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus, the more din tayong naging kaparehas niya dapat sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang pagmamahal. Kaya nga, this is a reminder for us na yung buhay natin, yung sarili natin, yung katawan natin, ay katawan na pinanahanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya wag nating tumihan, wag nating dungisan, wag nating sirain ang ating mga katawan.